So mga tol, matapos pong sumabog ang balita noong mga nagdaang araw, nakasado na ang laban ni former 3 Division World Champion General Casimero versus Japanese Kyonosuke Kameda. Nagaganapin na ang laban sa October 26 sa Kyrgyzstan sa catchweight na 128 pounds. Sa balitang lumabas namang kahapon mga tol, kasado na din po ang laban ni Luis Nery na magaganap din sa October 26 sa Kyrgyzstan. At ang makakalaban ni Luis Nery, ang Thai fighter na si Sataporn Salt, may record na 17 wins and 2 losses with 9 knockouts. Sumukhang magkasamang lalaban sa iisang card si Luis Nery at Casimero, pero hindi pa natin tukoy mga tol kung sino sa kanila ang main event. Kapag naipanalo ni Casimero at Luis Nery ang kanilang mga laban, binabalak nga po ng promoter mga tol na sila ang ipagtapat sa 2026. Magandang pagkakataon po yan para kay Casimero dahil kung maglalaban sila ni Luis Nery sa 126 pounds or featherweight division, makukuha ni Casimero ang spot ni Luis Nery bilang number 1 rank. Kung pupunta po kasi tayo mga tol sa WBO featherweight, rank number 1 po itong si Luis Nery. Kaya kapag tinalo ni Casimero itong si Luis Nery, maaaring si Casimero ang mapalaban sa world title shot. Yan nga po ang ipinapangako kay Casimero ng promoter niya na gagawin siyang 4 division world champion. Kaya kailangan magpakitang gilas si Casimero sa laban niya ngayong October 26 kontra dito kay Kyonosuke Kameda para ganahan ng kanyang promoter. So kung sa featherweight mapapalaban si Casimero ng world title shot, ang kampiyon dyan mga tol ay walang iba kundi si Rafael Espinosa. Hawak po niya ang WBO featherweight world title. Sa kabilang banda naman mga tol, matatandaan na naibalita po natin sa previous vlog natin, matapos madepensahan ni Oscar Collazo ang kanyang unified minimum world title at the ring belt sa kababayan natin na si Jason Bison, kung saan tinalo po niya ang Pinoy via corner stoppage sa round 7. Bigla nga po niyang hinamon ang kampiyon natin na si WBC minimum world champion Melvin Jerusalem at pumalag naman po si Jerusalem dito kay Collazo. So hindi lang pala mga tol si Jerusalem ang hinahamon nitong si Collazo, maging ang isa pa nating kampiyon sa minimum na si IBF minimum world champion Pedro Taduran, hinamon din ni Collazo. Nagpost po kasi itong si Collazo mga tol ng poster nilang tatlo at sinabi pumirma na daw ng kontrata sina Jerusalem at Taduran. Sumukhang interesado nga din po si Taduran mga tol na kalabanin itong si Collazo. Sa isang comment section po kasi mga tol, sinabi ni Taduran na sana daw maglaban sila ni Collazo at sinabi din ni Taduran baka next year makalaban daw niya itong si Collazo. Sa ngayon, may laban pa daw si Taduran sa October 26 kontra sa kapwa Pinoy na si Christian Balunan na magaganap sa San Andres Sports Complex, Malati, Metro Manila. Dedepensahan muna ni Taduran ang kanyang titulo. Undercard naman po dyan si Mel Pajardo versus Esnet Domingo. Kaya kaabang-abang din ang laban na yan mga tol sa October 26. Sa iba pang balita mga tol, alam na nga po ng karamihan na naganap na po ang presko ni Tank Davis at Jake Paul kahapon at formal nang inanunsyo ang exhibition match nila. So magaganap nga po yan ng November 14. 12 ounce na gloves daw ang gagamitin nila, 10 rounds at 3 minutes every round, at ang maximum nga daw na timbang 195 pounds. Pero nabigla po itong si Tank Davis na narinig niyang 195 pounds. Umalma si Tank Davis at sinabi niyang akala niya 190 pounds lang ang weight limit. Bigla nga pong natawa yung nag-announce, pati si Jake Paul natawa din. I said it was 190. The fight is 195 pounds, Tank, as you know. Samantala, undercard naman po dyan si WBA Super Lightweight World Champion Gary Antoine Russell. Dedepensahan niya ang kanyang titulo dito kay Japanese Andy Hiraoka.